Sa inaraw-araw na laban ng buhay, marami sa atin ang lumalaban ng patas. Tulad ni Nanay Rosita na kamakailan lang ay nag-viral dahil sa kakaibang kondisyon na kanyang iniinda. Ano nga ba ang storya sa likod ng kanyang mga mata? Mata ng isang lola, butas. Pero kahit hindi na makakita, si Lola, fighting lang. Nakilala namin ang 64 anyos na si Nanay Rosita mula Naik, Cavite. Sa kabila ng edad, si Nanay Rosita, maaga pa lang, naghahanda na para kumayod sa buhay. Dala ang mga basahan na kanyang inangkat at nirepak. Kanya naman itong ibebenta sa kanyang mga suki. Alas 3, nagliripak ako ng basahan. Pel-pel ko yan. Ang 4 na piraso, 20. 5 piso isa. Swerte lang ka kung makaumos ka, makabenta ka ng 400. Kung maraming tip. Pero dahil may hika rin si Nanay, may mga pagkakataon din na hinihingal siya sa gitna ng pagtitinda. Hiningal ako. Kung hindi man nagbebenta si Nanay Rosita ng basahan, kasama naman siya ng kanyang asawang si Tatay Isagani sa pangangalakal. Kahit daw kasi may sari-sariling pamilya na ang mga anak nila, kung minsan sila pa rin daw ang tinatakbuhan. Nay, pahingi ng tubig. Nay, kung mayroon kang bigas, paano naman? Siyempre, hindi ko naman pagutuman yung maliliit kong apo. Yun ang dahilan kung nagsumikap ako magsasalbaho para sa mga apo. Wala raw tutumbas sa pagmamahal ni Nanay Rosita sa 19 niyang apo. Siya raw kasi mismo pinagkaitan ng pagmamahal ng bata. Binumugmog ako sa tatay ko muna lumayas ako sa amin. Ang asawa ko, ang pinasukan ko, ng bandera, ng tulong, mamalansod, mamalansa, tapos namamasura. Pero hindi naman daw inakala ni Nanay Rosita na ang sipag daw niya sa pagbabanat buto may kapalit na peligro. Nangyari ito sa isang bahay kung saan siya namamasukan bilang kasambahay. Hi, Nay! Naku, thank you so much. At nandito po kayo para i-share yung kwento niyo sa amin. Pag walis ko ganyan, natapos na ako. Tama-tama, pag makasama ko, ginagano ko dito na tumama sa buto. Hanggang ngayon, namamaga yan. Ang tumamang mata, namaga. Pero ipinagpasawalang bahala raw niya ang sakit sa pag-aakalang mawawala rin ito. Pero ang pamamaga, lalo raw lumala. Makalipas ang 1 taon, nagpasya na ang amo ni Nanay na dalhin siya sa doktor. Kailan ho nangyari yung aksidente? 2016. Tapos 1 year after nyo pa napatignan sa doktor? Oo, namamaga yan, nakaganyan na yan. Ha? Hindi na, ang mata ko, gano'n na. So hindi na kayo nakakita dito sa isang Hindi mata? na po. So ano hong ginawa nung pina-check up nyo? Sabi ng PGH, cancer daw. Pwede ba ho natin tignan? Wala na, Nay. Ang naging rekomendasyon daw ng doktor, tanggalin na ang mata ni Nanay na kanyang pinayagan. Matapos ang operasyon, tinahi ang butas ng mata niya. Pero makailang beses daw natatanggal ang tahi niya. Hanggang sa hinayaan na itong nakabuka ni Nanay Rosita. Sa ngayon, ang kanang mata ni Nanay Rosita tila nabutas. Sa isang kisap mata, nagbago ang agos ng kanyang buhay. Hindi ako mananaming kaya naaawa ko sa sarili ko. Tumulong-luha ko, siyempre, sarili mo, wala ka na yung mata, kabila, butas pa. Pero may iniindamang karamdaman. Si Nanay Rosita, sige pa rin sa pagtatrabaho. 20. Salamat. Malabo man ang kinabukasan dahil sa karamdaman, ang isa sa nagsisilbi niyang liwanag, si Tatay Isagani. Mabait siya, taka masipag. Masikasaw siyang asawa, taka ina ng mga apo. Kahit anong mangyari, diyan pa rin ako sa kanya. Mamatay man ako, mamatay siya. Magsama-sama kami. Talagang mahal ko yan. Wala nang iba. Bibili ko na lang po si Nanay ng 25 kilo na bigas. Pero ang isa pang nagdala ng liwanag sa kanyang buhay ay ang makilala ang 29-year-old na si Cherry na nag-upload ng video ni Nanay sa social media.
Nakita ko po si nanay, nagtitinda po siya sa gasolinahan. Nakuyus ako sa mata niya, pinuntahan ko po siya. Nang i-upload kasi ni Sherry ang video ni Nanay Rosita sa social media, ang nagpaabot ng tulong dumagsa. Grocery, bigas, tinutulong kung mayroon nagbibigay sa kanya, tatawagan ako. Sabi, Nay, punta ka dito, mag-grocery tayo. Namibili ko kanila sira. Nakabili tayo ng 3. Sa tulong ng mga donasyon, nagkaroon daw ng pantawid si Nanay Rosita sa kanilang pang-araw-araw. Ma'am Sherry, maraming salamat sa inyo po. Mabuting tao kayo, kaya deserve niyo po ang lahat ng iyan, ha? Pero hindi nagtatapos dyan ang good news, mga kapuso. Dahil matapos ang 8 taon, si Nanay Rosita muling nakapagpatingin. Nang dalhin namin sa mga espesyalista para suriin ang butas sa kanyang kanang mata. Based on my experience po and personal opinion po, she underwent what we call an exenteration po. So, drastic procedure po ito. Ginagawa po siya for aggressive diseases like cancer po. So, may areas po na healed na po. Okay? But there are also areas na parang umiitim. Okay? Itim na po siya. Wala naman pong any signs of active infection such as yung abscess po or yung pus. Ang cancer, wala na. Pero ang kondisyon ng mata ni Nanay Rosita, kailangan daw alagaan. Rekomendasyon ng mga doktor, regular itong lagyan ng gamot at linisin para hindi ma-impeksyon. Kailangan ding palitan ang gauze pad na ipinangtatakip niya rito 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Sagot na po ng good news ang paunang batch ng gamit sa paglilinis kasama na ang maintenance sa hika na magagamit niya sa loob ng ilang araw. Sa susunod na linggo rin, babalik si Nanay sa ospital para makuha ang mga gamot na nireseta para sa kanyang mata. So anong pakiramdam nyo, Nay, na nagpatingin na kayo sa doktor at babalik pa kayo? Ewan ko, ang pakiramdam ko, masaya ko, maayos na yun. Ang galing lang. Yung hingal ko, may asthma. Tuntua nga ako, mga binalak nila. Tapos, sabi na ipacheck up daw nila ako. Thank you, Nay. Naku, thank you naman, Nay. Thank you. Salamat naman, naunlakan mo rin ako. Minsan sa buhay, lumalabo ang landas na ating tinatahak. Pero magpatuloy lang sa paglalakbay. At matatanaw rin natin ang mas malinaw na kinabukasan.